Paano kung sabihin ko sa iyo na eksaktong hating gabi ngayong gabi, maaari mong bigkasin ang isang simpleng parirala, at mabubuksan nito ang pintuan sa mga biyayang hindi mo kailanman inakalang darating. Sa loob ng maraming henerasyon, naniwala ang ating mga ninuno na may ilang salita na kapag binigkas sa tamang oras, kayang tawagin ang kasaganaan, ayusin ang nasirang landas, at baguhin ang iyong kapalaran sa magdamag. Hindi mo kailangan ng pera. Hindi mo kailangan ng swerte. Kailangan mo lang malaman ang eksaktong pariralang iyon at bigkasin ito bago tumunog ang orasan sa alas 12 ng gabi. Manatili ka sa akin dahil kapag narinig mo ito, hinding-hindi mo na muling titingnan ang hating gabi sa parehong paraan. Naranasan mo na bang maramdaman na parang napakalapit na ng mga biyaya, ngunit sa kung anong dahilan, palaging dumudulas palayo sa iyo? Parang gustong ibigay sa iyo ng universo ang isang bagay, pero laging mali ang tiyempo. Sa tradisyong Pilipino, may isang sandali tuwing gabi, ang hating gabi, kung kailan ang laylayan sa pagitan ng ating mundo at ng hindi nakikita ay pinakamapapayat. Isang sandali kung kailan ang iyong mga salita ay may kapangyarihang wala sa kahit anong ibang oras. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa iyo ang isang parirala na gumagana lamang kapag binigkas sa banal na oras na ito. Sinasabi ng mga taong sumubok nito na biglang may mga pintuang bumukas, may mga pagkakataong lumitaw, at ang kanilang buhay ay nagbago sa paraang hindi nila maipaliwanag. Ngunit hindi ito basta-basta lang ginagawa. Kailangan mong ihanda ang iyong puso, isipan, at layunin. Manatili ka hanggang sa huli dahil kapag nalaman mo kung paano, hindi na kailanman magiging karaniwang hating gabi para sa iyo ang hating gabi. Pinagmulan at paniniwalang kultural-spiritual. Sa puso ng kulturang Pilipino, ang hating gabi ay higit pa sa simpleng oras sa orasan. Isa itong hangganan, isang banal na sandali na naghihiwalay sa araw na iyong naranasan mula sa araw na darating pa lamang. Naniniwala ang ating mga ninuno na sa eksaktong oras na ito, nagbabago ang enerhiya sa ating paligid. Nananahimik ang mundo, humuhupa ang ingay, at maging ang hangin ay tila may ibang bigat na dala. Sa loob ng maraming henerasyon, naipasa ang mga kwento tungkol sa mga salitang binibigkas sa katahimikan ng hating gabi. Ang mga mangingisda sa mga baybaying baryo ay bumubulong ng basbas bago pumalaot, naniniwalang magiging mas maamo ang dagat. Ang mga magsasaka sa kabundukan ay marahang nakikipag-usap sa lupa, humihiling ng matabang taniman at masaganang ani. At ang mga magkasintahang pinaglayo ng distansya ay nagpapadala ng mga salita sa langit ng gabi, umaasang dadalhin ito ng hangin sa taong kanilang inaasam. Hindi lamang ito natatangi sa Pilipinas. Sa iba't ibang kultura, ang hating gabi ay tinuturing na manipis na oras, kung kailan ang harang sa pagitan ng pisikal na mundo at espiritual na daigdig ay pinakamahina. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming panalangin, orasyon, at mga ritual na panlaban sa masama ay ginagawa sa ganitong oras. Simple lang ang ideya, sa hating gabi, ang iyong tinig ay hindi lang umaalinggaw sa hangin, umaabot ito sa hindi nakikita. Sa mga probinsyang malalayo sa syudad, may tinatawag ang mga nakatatanda na oras ng pagtawag. Ito ang oras kung kailan sila nagtitipon, minsan mag-isa, minsan kasama ang ilan, upang tawagin ang mga biyaya sa kanilang buhay. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nagmamakaawa. Bagkus, nagsasalita sila ng may payapang paniniwala na tila ba ang mga biyaya ay papalapit na sa kanila. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng pariralang matututuhan mo. Hindi ito mahika sa anyo ng mga gayuma o inumin. Ito ay mahika ng layunin, ang pag-aayon ng puso, isip, at mga salita sa enerhiya ng universo. Isipin mo ito na parang pagtatanim ng binhi sa pinakamainam na lupa. Kapag itinanim mo sa tamang oras, sa tamang paraan, mas mabilis, mas malakas, at mas malusog itong tutubo. At bakit hating gabi? Dahil ito ang oras ng paglipat, sandali kung kailan ang mga suliranin ng kahapon ay tapos na, at ang mga posibilidad ng bukas ay maluwag na nakabukas. Isa itong reset. Isang paghina sa pagitan ng dalawang kabanata. At sa paghinang iyon, mas malapit kaysa iniisip mo ang pakikinig ng universo. Marami sa mga nagsagawa ng ritual na ito ang nagsasabing nakaramdam sila ng pagbabago kaagad. Para sa ilan, ito ay bigla ang tawag na may dalang magandang balita. Para sa iba, ito ang matagal nang hinihintay na bayad na sa wakas ay dumating. May ilan pang nagsabing ang mga relasyong muntik ng masira ay muling naayos, na para bang may lihim na kamay na gumagabay para muling paglapitin ang lahat. Kung naniniwala ka man sa espiritual na enerhiya, banal na tiempo, o simpleng kapangyarihan ng positibong pananalita, isang bagay ang malinaw, walang masama sa pagsubok.
Sapagkat ang tradisyong ito ay nabuhay ng daan-daang taon, ipinapasa mula sa nakatatanda patungo sa kabataan, hindi dahil hindi ito gumagana kundi dahil ito'y epektibo. At ngayong gabi, magkakaroon ka ng pagkakataong maranasan ito mismo. Ngunit bago ko ibigay sa iyo ang eksaktong parirala, kailangan mo munang maunawaan ang kahulugan nito, dahil ang mga salita lamang ay walang saysay kung walang tamang puso sa likod nito. Kapag alam mo na kung bakit ito gumagana, ang paraan kung paano ay magiging natural na lamang. Kaya't sumisid pa tayo ng mas malalim at tuklasin ang nakatagong kahulugan ng pariralang para sa hating gabi. Ang kahulugan ng parirala. Bago ko ibahagi ang eksaktong mga salita, mahalagang maunawaan mo muna kung bakit ito may napakalakas na kapangyarihan. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang dumarating ang mga biyaya basta't hihilingin mo lamang ang mga ito. Ngunit sa katotohanan, tumutugon ang mga biyaya hindi lang sa salita, kundi sa enerhiya at layunin sa likod ng mga salitang iyon. Gumagana ang parirala ng hating gabi dahil pinagsasabay nito ang tatlong puwersa, tiempo, panginginig ng enerhiya, vibration, at paniniwala. Isa, tiempo, ang hating gabi ang oras ng espiritual na paglipat. Hindi lang ito simula ng bagong araw, ito ang punto kung kailan humuhupa ang enerhiya ng nakaraang araw at nagigising ang sariwang enerhiya ng susunod. Sa tradisyong espiritual ng Pilipino, ito ang oras na bahagyang bumubukas ang kikosmikong tarangkahan. Anumang ipadala mo, mabuti man o masama, mas malaki ang tsansang makarating ito sa hindi nakikita. Ang parirala ay idinisenyo para samantalahin ang mismong sandaling ito. Dalawa, panginginig, vibration, bawat salitang binibigkas natin ay may dalang dalas o frequency. Pinatunayan ng agham na ang alon ng tunog ay nakakaapekto hindi lang sa ating damdamin kundi pati sa pisikal na mundo sa paligid natin. Ang parirala ng hating gabi ay gumagamit ng mga salitang likas na nakapagpapasaya, puno ng pasasalamat, at bukas sa kasaganaan. Kapag binigkas ng malinaw at may kapanatagan, lumilikha ito ng panginginig na humihila ng kaparehong enerhiya pabalik sa iyo. Isipin mo ito na parang pagpapadala ng mensahe sa universo na nagsasabing, handa na ako. Bukas ako. Nagpapasalamat ako. At tulad ng alingawngaw, may ibinabalik sa iyo ang universo. Tatlo, paniniwala, marahil ito ang pinakamahalagang elemento. Maaari mong bigkasin ang parirala ng daan-daang beses, ngunit kung puno ng pagdududa ang puso mo, para ka lang kumakatok sa pintuan na hindi mo rin pinaniniwala ang magbubukas. Ang mga taong nakakita ng pinakamalalaking resulta ay yaong nagsalita ng mga salita nang may buong tiwala na may magbabago, kahit gaano pa ito kaimposible. Ang mismong parirala ay nakabatay sa tatlong pangunahing layunin, pagkilala, paanyaya, at pagtanggap. Pagkilala, ang pagkilala na may mga biyaya nang umiiral sa iyong buhay, gaano man kaliit. Binabago nito ang iyong focus mula sa kung ano ang kulang tungo sa kung ano ang mayroon, ginagawa kang magneto para sa mas marami pa. Paanyaya, ang bukas na pagtanggap sa mas marami pang biyaya nang walang pagkadesperado. Ang desperasyon ay nagtutulak palayo, ang payapang pag-asam ay humihila papalapit. Pagtanggap ang pagiging handang tumanggap ng walang guilt, takot, o pakiramdam na hindi ka karapat-dapat. Maraming tao ang humaharang sa sariling biyaya dahil sa kaibuturan, hindi nila pinaniniwala ang karapat-dapat sila. Kapag binigkas mo ang pariralang ito sa hating gabi, sinasabi mo sa universo ang tatlong bagay. Nakikita ko ang kabutihang umiiral na. Inaanyayahan ko ang mas marami pa sa aking buhay. At handa akong tumanggap ng buo. Isang babae na nagsagawa ng ritual na ito ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Parang kakaiba. Noong una ko itong sinabi, wala akong naramdaman. Pero kinaumagahan, tumawag ang telepono ko, may alok na trabaho na hindi ko inaasahan. Parang ang mga salitang binitawan ko ay nauna sa akin, binubuksan ang mga pintuan bago pa man ako dumating. Isang lalaki naman ang nagsabi. Matagal na akong may utang. Pagkatapos kong sabihin ang parirala ng 7 magkasunod na gabi, isang kamag-anak na matagal ko nang hindi nakakausap ang nag-alok na tulungan akong bayaran ito. Hindi man lang namin napag-usapan ang pera, bigla na lang nangyari. Ang mga kwentong tulad nito ang dahilan kung bakit nanatiling lihim at ipinapasa lamang sa bulungan o pribadong pagtitipon ang parirala ng hating gabi, sa halip na ipagsigawan sa mundo. Hindi ito para sa lahat, ito ay para sa handa na. At ngayon, handa ka na. Ang susunod na hakbang ay matutunan kung paano eksaktong isagawa ang ritual upang ang parirala ay hindi lang masabi, kundi maramdaman para magawa nito ang nakatakda nitong gawin. Ang eksaktong ritual at sunod-sunod na gabay.
Ngayong nauunawaan mo na ang kahulugan sa likod ng parirala para sa hating gabi, oras na para maghanda para sa mismong ritual. Hindi ito minamadali. Kung mas maalaga ang bawat hakbang, mas malakas ang enerhiyang maipalalabas mo. Isipin mo itong parang pagluluto ng isang espesyal na putahe, hindi basta salo-salo lang ang sangkap. Naghahanda ka ng may pag-ibig, pasensya, at malinaw na layunin. Hakbang isa, pumili ng maingat ng gabi. Bagamat pwede mo itong gawin anumang gabi, may mga gabing mas malakas ang dalang enerhiya. Kabilugan ng buwan para sa pag-akit ng kasaganaan at kaliwanagan. Bagong buwan para sa mga bagong simula at bagong oportunidad. O simpleng gabi na payapa ang pakiramdam mo at walang istorbo. Kung mayaayon mo ang ritual sa isang makabuluhang petsa, tulad ng kaarawan mo, kaarawan ng mahal sa buhay, o anibersaryo, mas lalakas ang personal nitong bisa. Hakbang 2, ihanda ang iyong espasyo. Bago sumapit ang hating gabi, tiyaking malinis at tahimik ang paligid. Sabi ng matatandang Pilipino, ang kalat ay humahadlang sa biyaya dahil nag-ipon ito ng baradong enerhiya. Sindihan ang kandila, puti para sa kadalisayan, berde para sa kasaganaan, o ginto para sa tabumpay. Kung may insenso ka, gaya ng sandalwood o jasmine, hayaang punuin ng usok ang hangin. Hindi lang ito tungkol sa amoy, hudyat ito sa iyong pandama na may sagradong magaganap. Hakbang 3, ihanda ang iyong sarili. Maglaan ng ilang sandali para huminga ng malalim. Huminga ng dahan-dahan, pigilin sa bilang na 3, at saka ilabas ng buo. Gawin ito 7 ulit. Habang humihinga, isalarawan na bumibitiw ka sa lahat ng alalahanin, utang na loob o utang pinansyal, sama ng loob at takot. Hindi mo mayaanyaya ang mga biyaya kung siksik sa negatibo ang iyong loob. Hakbang 4, posisyon at postura. Umupo o tumayo na nakaharap sa bintana, balkonahe, o box na pinto, anumang lugar na kita ang langit o dama ang simoy ng gabi. Layunin nito na ikonekta ang katawan mo sa labas upang malayang makalipad ang iyong mga salita. Panatilihing tuwid ang likod, relax ang balikat, at nakabukas ang mga palad sa kandungan o sa tagiliran, nakaharap pa itaas. Hakbang 5, ang sandali ng hating gabi. Habang papalapit ang alas 12 oras, pumikit at damhin ang katahimikan sa paligid. Sa mismong pagtunog ng orasan, isiping bumubukas ang isang di nakikitang tarangkahan sa iyong harapan. Isalarawan na ang iyong mga salita ay tumatawid sa tarangkahang iyon papalayo, patungo sa malawak na universo. Ngayon, sabihin ang parirala ng mabagal, malinaw at may ganap na paniniwala. Mga biyaya, tinatanggap ko kayo. Handa na ang aking buhay. Bukas ang aking puso. Ulitin ito ng 3 beses. Sa bawat pag-uulit, isiping umiilaw ang iyong paligid, na para bang liwanag ang unti-unting pumupuno sa bawat sulok ng iyong tahanan at ng iyong buhay. Hakbang 6, selyuhan ang layunin. Pagkatapos bigkasin ang parirala, ilagay ang kanang kamay sa iyong dibdib at ang kaliwang kamay ay nakalahad palabas, na para bang may ibinibigay ka sa mundo. Sa kaugaliang Pilipino, kasing halaga ng pagtanggap ang pagbibigay ng enerhiya. Bumulong ng isang bagay na pinagpapasalamat mo ngayon. Siniselyuhan nito ang ritual sa pamamagitan ng pasasalamat, na siyang pinakamataas na pang-akit ng mas marami pang biyaya. Hakbang 7, tapusin sa katahimikan. Huwag munang magsalita sa sinuman nang hindi bababa sa 5 minuto pagkatapos. Manatili sa katahimikan, hinahayaang lumatag ang panginginig ng iyong mga salita. Marami ang gusto ring magsulat sa journal kaagad, isinasatitik ang anumang damdamin, larawan, o kaisipang sumulpot habang isinagawa ang ritual. Dagdag na tip para sa pinakamataas na bisa. Gawin ito ng 3 magkakasunod na gabi para sa mas malakas na agos ng enerhiya. Iwasan ang alak o mabibigat na pagkain bago ang ritual, nakalalabo ito ng focus. Kung maaari, magsuot ng magaan o puting kasuotan bilang sagisag ng kadalisayan at pagiging box. Patayin o ilayo ang telepono sa ritual para walang sagabal. Ito ang puso ng ritual sa hating gabi, simple, ngunit napakalalim ang kapangyarihan kapag isinagawa ng may buong pananampalataya at malinaw na hangarin. Para sa marami, hindi lamang ito tungkol sa mga biyayang dumarating pagkatapos kundi sa kapayapaang nadarama nila sa sagradong sandaling iyon. At kapag dumarating ang kapayapaan, kusang sumusunod ang mga biyaya. Ngayong alam mo na eksakto kung paano ito gawin, ang susunod na hakbang ay matutong kilalanin ang mga palatandaan na paparating na ang iyong mga biyaya, para hindi mo mamiss ang mismong sandaling sumasagot ang universo sa iyo. Mga palatandaan na paparating na ang iyong mga biyaya.
Pagkatapos mong isagawa ang ritual sa hating gabi, maaari kang matuksong maghintay ng isang malaking at malinaw na pangyayari, tulad ng panalo sa loto o biglang alok ng trabaho kinabukasan. Bagamat nangyayari iyon para sa ilan, mas madalas na nagpapadala muna ang universo ng banayad na senyales, parang mga bulong bago ang malaking anunsyo. Kapag marunong kang kumilala sa mga palatandaang ito, mapapansin mong nagsimula ng gumalaw ang mga biyaya papalapit sa iyo. Isa, hindi inaasahang kapayapaan. Isa sa mga unang senyales ay ang biglang pakiramdam ng kapayapaan. Maaaring magising ka kinabukasan ng walang bigat sa dibdib na dati mong pasan. Parang may tahimik na kumpiyansa na naninirahan sa iyo, kahit hindi pa ganap na nagbabago ang sitwasyon. Ito ay paraan ng universo para sabihing, nagbabago na ang enerhiya. Magtiwala ka sa proseso. 2. Paulit-ulit na mga numero. Maraming Pilipino ang naniniwala sa kahalagahan ng mga numerong paulit-ulit lumilitaw gaya ng 111, 222, o 888 sa resibo, numero ng telepono, o oras sa relo. Tinatawag itong angel numbers na sinasabing kumpirmasyon mula sa espiritual na mundo na narinig na at gumagalaw na ang iyong kahilingan. 3. Magagandang pagkakataon. Maaari mong masalubong ang isang taong mag-aalok ng tulong, makarinig ng balitang konektado sa iyong hiling, o matagpuan ang sarili sa tamang lugar at oras. Hindi ito basta aksidente. Sa espiritual na pananaw, ito ay mga pagkakaayon, ang universo ay inaayos ang mga pangyayari para paboran ka. 4. Mga panaginip na may simbolo ng pag-unlad o kasaganaan. May ilan na nagsasabing nagkaroon sila ng malinaw at makulay na panaginip matapos ang ritual, tulad ng agos ng tubig, punong hitik sa bunga, o liwanag na bumabalot sa kanilang tahanan. Sa paniniwalang Pilipino, simbolo ito ng kasaganaan at mga oportunidad na papasok sa iyong buhay. 5. Pagsasara ng mga lumang pinto. Isang senyales na madalas hindi napapansin, minsan, dumarating ang biyaya na nakabalak kayo bilang pagtatapos. Maaari kang mawalan ng oportunidad, pagkakaibigan, o maging gawin na akala mo'y mahalaga. Hindi ito malas, ito'y paraan ng universo para magbigay ng espasyo sa mas mabuting kapalit. 6. Biglang pagkilos na may lakas ng loob. Maaari mong maramdaman na gusto mong tumawag, magpadala ng mensahe, o simulan ang isang proyektong matagal mo nang tinatabi. Ang mga udyok na ito ay gabay ng iyong intuwisyon patungo sa landas kung saan naghihintay ang iyong biyaya. 7. Maliit na biyaya muna. Huwag maliitin ang maliliit na panalo, makatagpo ng pera sa lumang pitaka, makatanggap ng libreng regalo, o biglang ilibre ng isang tao. Parang unang patak ng ulan bago ang malakas na pagbuhos, paalala na mas marami pang darating. Paano tumugon kapag nakita ang mga senyales? Kapag lumitaw ang mga senyales na ito, kilalanin agad. Sabihin ang isalamat ng malakas o sa iyong isip. Ang pasasalamat ay parang gatong, pinananatiling malakas ang agos ng biyaya. Magpanatili ng blessings journal at isulat ang bawat palatandaang mapansin mo. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang pattern, at mas titibay ang iyong pananampalataya sa bawat tala. Higit sa lahat, manatiling bukas at matyaga. Sa karunungang Pilipino, ang mga biyaya ay hindi palaging dumarating sa eksaktong anyo na iyong inaasahan, kundi sa anyo na higit mong kailangan. Sa sandaling mapansin mo ang kahit isa sa mga palatandaang ito, ituring mo itong banayad na bulong mula sa universo. Narinig kita sa hating gabi at papunta na ako sa iyo. Kung gusto mo, maaari kong isunod ngayon ang mga totoong karanasan at testimonya ng mga taong sumubok ng ritual na ito, para makita mo kung paano talaga ito nagbukas ng biyaya sa kanilang buhay. Mga totoong karanasan at testimonya. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao, dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, ang sumubok sa ritual ng pariralang para sa hating gabi at nagbahagi ng nangyari pagkatapos. May ilan na mabilis ang resulta, may ilan namang inabot ng ilang linggo, ngunit isa ang kanilang napansin, may pagbabagong hindi nila kayang ipagwalang bahala. Kwento ni Maria, trabahong dumating na parang himala. Si Maria, 32 anyos, isang single mother mula sa Cebu, ay ilang buwan nang walang trabaho. Patong-patong ang bayarin at bawat aplikasyon ay tila nawawala na lang na parang bula. Isang gabi, matapos mapanood ang isang video tungkol sa parirala ng hating gabi, nagpasya siyang subukan ito. Sinunod niya ang bawat hakbang, nagsindi ng isang puting kandila, at binigkas ang mga salita, habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kumpanyang inaplayan niya 3 buwan na ang nakalipas.
Inalok siya ng posisyon, walang interview, walang exam, dahil umano sa napakagandang rekomendasyon mula sa dati niyang employer. Sabi ni Maria, parang matagal nang nakasara ang pinto, at bigla na lang itong bumukas ng maluwang. Kwento ni John, utang na nabura. Si John, 45 anyos, isang driver ng tricycle mula sa Quezon City, ay matagal nang pasan ang mabigat na utang. Tanggap na niya noon na abutin pa ng isang dekada bago niya ito mabayaran ng buo. Matapos niyang isagawa ang ritual ng hating gabi ng 3 magkasunod na gabi, may nangyaring hindi inaasahan. Isang pinsan niya na matagal nang nasa ibang bansa ang biglang nagpadala ng malaking halaga para makatulong lang. Sabi ni John, hindi ko man lang siya hiningi. Sabi niya, parang naramdaman niyang kailangan ko. Sapat iyon para mabura lahat ng utang ko sa isang iglap. Kwento ni Liza, pag-ibig na muling nabuhay. Si Liza, 27 anyos mula sa Davao, ay nakipaghiwalay sa kanyang fiancé dahil sa hindi pagkakaunawaan na nagdulot ng sama ng loob sa magkabilang panig. Sa gabi ng kanyang kaarawan, isinagawa niya ang ritual ng hating gabi, nakatuon hindi sa pagbabalik ng relasyon, kundi sa kapayapaan at pagpapagaling. 3 araw pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula rito, humihingi ng tawad at nagyayayang magtagpo. Nag-usat sila ng mahaba at napagtanto nilang pareho pa rin nilang ayaw maghiwalay. Sabi ni Liza, parang natunaw ang galit at napalitan ng mas malambot na damdamin. Hindi ko alam kung ito ay mahika o tiempo, pero ramdam ko na biyaya ito. Ngayong narinig mo na ang mga kwento, naunawaan ang kahulugan, at natutunan ang eksaktong mga hakbang upang isagawa ang ritual ng parirala sa hating gabi. Tanging ikaw na lang ang magpapasya, susubukan mo ba ito ngayong gabi, o hahayaan mong lumipas ang isa pang hating gabi nang hindi binubuksan ang pintuan nito? Tandaan, ang mga biyaya ay hindi naghihintay magpakailanman. Parang alon nito, lumalapit, at muling umaalis kung hindi tayo susulong upang salubungin sila. Kapag nakatayo ka sa hating gabi at binigkas ang mga salitang iyon ng may pananampalataya, hindi ka lang nakikipag-usap sa hangin. Direkta kang nakikipag-usap sa mga puwersang hindi nakikita na matagal nang naghihintay na imbitahan mo sila. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila. Linisin mo ang iyong puso. At sa pagtunog ng 12:00, bigkasin mo ang parirala ng dahan-dahan, na parabang itinatanim mo ito sa pinakamatabang lupa ng iyong kinabukasan. Mga biyaya, tinatanggap ko kayo. Handa na ang aking buhay. Bukas ang aking puso. Pagkatapos magtiwala. Magmasid sa mga palatandaan. At kapag dumating na ang mga ito, maging ito man ay maliit na regalo, bagong oportunidad, o matagal mo nang hinihintay na himala, tanggapin mo ito ng may pasasalamat. Sapagkat mula ngayon, ang hating gabi ay hindi na lamang simula ng panibagong araw. Ito na ang magiging sandaling binago mo ang iyong buhay.